tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Kasunod yan ng matinding pinsala ng Bagyong Tino at inaasahang pagtama sa bansa ng bagyong tatawaging Uwan. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, isa sa ilalim nga sa State of National Calamity ang buong bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at ang inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan sa Hilaga at Gitnang Luzon ngayong weekend. Ito naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC sa katatapos lang na situation briefing na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Dahil daw kasi sa lawak at dami ng mga rehiyon sa bansa na lubhang naapektuhan ng bagyo sa Visayas at sa inaasahang pinsalang idudulot ng paparating na bagyo sa Hilagang Luzon ay kailangan na ideklara ang state of calamity. Ang sabi ng Pangulo, inaprobahan niya ang rekomendasyon, hinihintay na lamang natin yung opisyal na papel at ang deklarasyon. Sa ilalim ng state of calamity, mapapabilis po ang access sa emergency funds at procurement process na makapagpapabilis naman sa responde ng gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta. Habang pinag-utos ng Pangulo ang pagbibigay ng relief efforts sa mga tinamaan ng Bagyong Tino, partikular sa Cebu, pinaghahanda rin niya ang mga ahensya para sa Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa lalawigan ng Cagayan pero apektado rin ang Hilaga at Gitnang Luzon. Pero hindi raw iiwan ang Cebu kung saan marami ang nawalan ng tirahan at may napakataas na death toll. Sabi ng Pangulo, ayaw muna niya magbigay ng bilang dahil nagpapatuloy pa ang paghahanap sa mga nawawala. Rafi, tutulong ang Pangulo bukas sa Visayas para personal na pangasiwaan ang nagpapatuloy na relief operations ng pamahalaan. Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Isa pang mainit na balita, sinampahan ng reklamong tax evasion ng mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Isinampayan ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice matapos madiskubre ang 1.6 billion pesos na income tax deficiency ng tatlo. Nang mag-lifestyle check daw ang BIR sa kanila, hindi raw nagtutugma ang kanilang pamumuhay sa kanilang statement of assets, liabilities at net worth o SALN at tax returns. Ang ibang detalye, ihatid namin maya-maya lang. Hindi magamit ng ilang evacuees sa Talisay, Cebu ang mga ibinigay sa kanilang tent. Maputik at basa po kasi ang sahig ng gymnasium kung saan sila pansamantalang nanunuluyan. Ang mainit na balita hatid ni Susan Enriquez. Mga kapuso, nandito po tayo sa Barangay Dumlog sa Talisay City. Ang Talisay City po ay isa sa grabe na apektuhan ng Bagyong Tino. At sa katunayan, karamihan po sa kanila, lalong-lalo na yung mga nakatira po sa ilalim ng Dumlog Bridge. Sila po yung nawala ng tirahan, talaga pong tinangay ng baha yung kanilang mga bahay. Wala ho silang naisalba, karamihan sa kanila. At ngayon ay pansamantala silang tumutuloy dito sa kanilang health center, sa kanilang barangay hall at maging dito sa mismong gymnasium. At kitang-kita ho natin dito kung gaano ang inaabot ngayon na hirap at pagdurusa ng mga kababayan natin matapos na manalasa itong Bagyong Tino. Dito sa gymnasium, bagamat nasa mahigit 100 pamilya lang yun naroon, hindi na rin naman ho sila halos makakatulog dahil kita nyo naman ho, putik na putik. Ayan, papaano ho sila makakatulog dyan. So, yung iba ho, naglagay na lamang ng kanilang mga mahihigan doon sa mga pinaka-bleacher para kahit papaano kung inabot na ho ng antok, lalo na ho yung mga bata, meron naman ho silang matutulugan. Dahil yung ibinigay ho sa kanilang mga tent para sana sa kanilang pansamantalang tutuluyan, hindi na rin naman ho nila nagamit dahil yung mga lugar na paglalagyan sana ng tent, binaha na rin po yon. So ngayon ay dito sila muna nagsasama-sama at patuloy na naghihintay ng tulong, ayuda doon sa mga taong gustong tumulong dahil karamihan nga ho sa kanila ay walang naisalba. Yung mga binaha, yung mga bahay, hindi naman ho tuluyang na nawasak o nasira, ay nangangailangan din ho ng tulong. Kaya pagka ho may mga dumarating na ayuda, ay kasama pa rin ho sila sa mga pumupunta rito para makatanggap ho ng tulong mula sa ating mga kababayan. So ito yung sitwasyon nila ngayon, kung kailan sila makakabalik, simula ng normal na buhay, yun po ang isang malaking katanungan pa rin para sa kanila dahil nga po sa napakatinding pinsalang idinulot ng Bagyong Tino dito po sa ating mga kababayan, dito sa Talisay City sa Cebu. Mula po rito sa Talisay City, Cebu, Susan Enriquez,
nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalo na sa 81 ang naiulat na patay sa hagupit ng Bagyong Tino sa bansa. Ayon po yan sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, isang kumpirmado habang patuloy na biniberipika ang 80 iba pa. Biniberipika rin ng mga otoridad ang naiulat na 81 sugatan at 72 nawawala. Halos 2 milyong tao at mahigit 500,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. Mahigit 400,000 sa kanila ang nananatili sa mga evacuation center. Base naman sa datos ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 111 na ang naitalang nasawi sa Cebu Province. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. Huli itong namataan ng Pag-asa 320 kilometers northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Samantala, bukas po ng gabi o madaling araw ng Sabado, posibleng nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawagin nating Uwan. Lalo pang lumakas ang nasabing bagyo. Isa na itong tropical storm na may international name na Fung Wong. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na hanggang 75 kilometers per hour. Dahil napakalayo pa ng bagyo, patuloy po itong lumalakas hanggang sa maging super typhoon sa darating na Sabado. Pagpasok po sa PAR, posibleng tumbukin ng bagyong Uwan ang northern o central Luzon. Inaalerto ang mga kapuso nating nasa mga nasabing lugar dahil base po sa inisyal na forecast ng Pag-asa, maaaring maglandfall at humagupit ang bagyo madaling araw ng Lunes. Manatiling tumutok sa mga weather update dahil may posibilidad pa ring magbago ang magiging galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. Naglabas ng sama ng loob ang gobernadora ng Cebu kasunod ng malawakang pagbaha roon. Sabi niya, binaha pa rin sila sa kabila ng 26 billion pesos na pondo sa flood control projects sa probinsya. Ang Malacanang, hinikayat ang gobernadora na magbigay ng impormasyon para matukoy ang mga dapat managot. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambaric 4 ang sama ng loob sa dinanas nilang kalamidad dulot ng bagyong si Tino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa isumbong mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Cebu City. Pangalawa ang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu Province sa top 10 flood-prone provinces base sa National Adaptation Plan. 4 sa pinangalanan ng Pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Liloan, may 5 flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang 2 kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela, may 3 flood control projects na may halagang halos 137 million pesos. Iisa ang kontraktor sa 3 proyekto at lahat ng ito ay nasa Kotkot River. Sa Cebu City, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City, may 21 flood control projects na nasa halagang 2 billion pesos. 13 sa mga proyektong ito
Ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman ay may 2 flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang Center Waste Construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang 3 proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang hindi madaraanan o pinadaraanan ang ilang kalsada sa Tuguegarao City sa Cagayan. Chris, anong dahilan nito? Connie, bawal mo nang dumaan ang mga maliliit na sasakyan dahil sa baha sa kalsada. Partikular yan mula sa Pinakanawan River Park hanggang sa Corner Taft Street Extension. Ito kasi ang kalsada na patungong Bonifacio Street Extension na may tubig pa rin. Pinapayuhan ng mga motorista na maghanap muna ng alternatibong ruta. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa lalawigan ng Cagayan. 27 million pesos naman na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang linggong anti-illegal drugs operation sa Cordillera Region. Sa kabuuan, may nakuhang mahigit 130,000 fully grown marijuana plants, pati 11 gramo ng hinihinalang shabu. Na-recover yan sa mga probinsya ng Apayao, Kalinga at Benguet, maging sa Baguio City. May 3 na aresto sa mga operasyon, wala silang pahayag. Sa Calasaw naman dito sa Pangasinan, nakumpiska sa isang lalaki ang 10 pakete ng hinihinalang shabu. Umaabot ito sa halagang 17,000 pesos. Ayon sa pulisya, minanmanan muna nila ang lalaki bago isinagawa ang buy-bust operation. Wala rin siyang pahayag. Bistado naman ang isang lalaking 25 anyos sa Bacoor, Cavite dahil sa pagbebenta umano ng hinihinalang ecstasy o party drugs. May nakumpiska rin sa kanya na 5 gramo ng umano'y shabu. Halos 240,000 pesos ang halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa lalaki. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Nakiramay ang Philippine Air Force sa mga pamilya ng 6 na sundalong nasawi sa pagbagsak ng isang helicopter sa Loreto, Agusan del Sur nitong Martes. Ayon sa Air Force, nagsisilbing testament sa serbisyo ang kanilang kabayanihan, pagiging selfless at commitment sa kanilang trabaho. Isa raw itong inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na magsilbi ng may tapang at dedikasyon. Nasa Davao City na ang 14 sa mga nasawi bago dalhin sa Villamor Air Base sa Pasay. Inaalam pa ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter na nangyari bago ang isasagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission sa Butuan City. Bukod sa ilang probinsya sa Visayas, napuruhan din ng bagyong Tino ang Palawan. Balita hatid ni Jomar Apresto. Nanalasa ng bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Nagdala ang bagyo ng malakas na ulan na may kasamang matinding hampas ng hangin. Bumaha sa ilang bayan kabilang sa Rojas. Wala nang isang dangkal, pasok na yung tubig sa bahay. Sa San Vicente, rumagasa ang kulay putik na tubig sa kalsada. Grabe ang lakas ng Dahil sa matinding sama ng panahon, napinsala ang maraming bahay. Sira na yung namin, kusina. May ilang natanggalan ng bubong o kaya'y nabagsakan ng mga puno. Kundi sa mga bahay, sa kalsada naman humambalang ang ilang natumbang puno. Nagdamo rin ng sira ang ilang paaralan, ospital, pati basketball court. Nagkaroon din ng landslide. Sa El Nido, isang tulay ang hindi madaanan ng mga residente matapos nitong masira. Sa Puerto Princesa, isinakay sa rubber boat ang mga nirescue na residente. Ikinabit pa sa lubid ang bangka para hindi matangay ng agos ng tubig. Ayon sa Pag-asa, matapos sa Visayas, naglandfall ng 3 beses sa Palawan ang bagyong Tino. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik klase at trabaho na ngayong araw ang mga taga Iloilo City. Kasunod po ng pananalasa ng bagyong Tino roon. At may ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, hindi katulad noong mga nakalipas na araw, ramdam na ngayon ang init ng sikat ng araw dito sa Iloilo City at sa marami pang lugar sa Western Visayas at Negros Occidental.
Balik na ngayong araw ang klase at trabaho dito sa Iloilo City at sa marami pang mga lugar kung saan idineklara ang suspensyon noong nakalipas na mga araw dahil sa Bagyong Tino. Karamihan rin sa evacuees dito sa lungsod nakauwi na rin sa kanilang mga bahay. May naitala ring 266 na mga bahay na nasira at 23 sa mga ito ang totally damaged. Ngunit sa kabila ng magandang panahon, suspendido pa rin ang face-to-face classes sa 280 na paaralan sa Antique at Capiz kung saan ang mahigit 56,000 na learners ang isinailalim sa alternative delivery mode. Sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, umabot naman sa 198,550 na pamilya o 643,101 na individual ang naapektuhan ng bagyo sa Western Visayas. Mahigit 23,000 ang nananatili pa rin sa mga evacuation center base naman sa datos ng Department of Social Welfare and Development 6. Samantala, ayon naman sa pinakahuling ulat ng Negros Occidental PDRMO, umabot na sa 50 tao ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino sa probinsya. 54 na taon naman ang patuloy pang pinaghahanap. May mga kalsada rin na umanong nananatili pang hindi madaanan at nagpapatuloy ang clearing operation. Connie, nagpapatuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng Negros Occidental Provincial Government at ng DSWD sa mga biktima ng Bagyong Tino. Connie? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa unang pagharap niya sa media, ilang alegasyon laban kay dating Congressman Zaldico ang pinabulaanan ng kanyang abogado na si Attorney Rui Rondain. Kabilang dyan ang paghingi umano sa ng kickback sa mga proyekto at pagmamayaring air asset. Balita hatid ni Joseph Moro. Malabo raw umuwi sa bansa sa ngayon na nagbitiw ng kongresistang si Zaldico. Ayon yan sa abogado niyang si Attorney Rui Rondain. Nakausap niyang kliyente pero hindi raw alam ni Rondain kung nasaan ang dating kongresista. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. So I don't know. Sinagot ng abogado ni Ko ang ilang aligasyong ipinupukol sa dating kongresista kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw totoong humingi si Ko ng 25% kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na ikinukonekta naman kay Ko ay pag-aari umano ng Misibis Aviation. Si Representative Ko wala siyang may-ari na any aircraft. Itinanggi rin ni Rondain na may delivery ng pera kay Ko na tinanggap ng mga executive assistant nito. They were no longer connected with him at the relevant time. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Question din ng abogado ni Ko ang balak na pag-forfeit o pagbawi ng pamahalaan sa mga ari-arian ni Ko. A civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was illegally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before he became a congressman be illegally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posible nasa 5 billion pesos na ito ngayon 2025. Pero hindi aniya ito indikasyon na may ginawang krimen si Ko. Wala rin daw balak si Ko na maghain ng counter affidavit sa ombudsman. Let me be clear, I have not seen any complaint. I don't know what he's supposed to answer. But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boying Remulla has already said that he intends to file these cases by November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Sinisikap naming makuha ang panig ng Ombudsman ukol dito. 100 araw mula na magbawala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control. Mahiya naman kayo. Inilunsad ang National Month of Action Against Corruption ng grupong Siklab o Simbahan at Komunidad laban sa katiwalian. May White Friday protest ang grupo sa EDSA Shrine sa November 7, White Ribbon Walk sa Makati sa November 14 at sasali sa Trillion Peso protest sa November 30. Ang Iglesia ni Cristo magsasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18.
Ayon sa Anti-Money Laundering Council, aabot na sa 6.3 billion pesos ang na-freeze na assets kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Bumuo ng Independent Commission for Infrastructure and Technical Working Group para sa assets recovery, kabilang dito ang DPWH, AMLC, Bureau of Customs at iba pa. September 11 nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinagot niya ang mga panawagang ito. Wala sa akin yung pagkulong. That depends on the court. Sandigan Bayan. Kami, we just refer. And we try to build up a case na medyo bulletproof para naman can stand in court. We can submit something to the ombudsman na they can also develop. September 19 na magsimulang gumulong ang investigasyon ng ICI na ipatawag na ang nasa 20 personalidad. Mula sa kanilang investigasyon, 3 referral o rekomendasyon ang naihain na sa ombudsman para magsampa ng kasong kriminal at administratibo. Laban yan sa 2 senador, 2 dating kongresista, 1 dating sekretary ng DPWH, kanyang mga dating opisyal at iba pang mga opisyal at personalidad. Kabilang sa mga inirekomenda, plunder, graft at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita na nila kung paano ginagawa ang anomalya sa flood control projects na nagsisimula sa mga proponent o mambabatas. Ang laki nang nawalang pera eh. Parang yung project naging parang negotiable instrument, parang cheque na pinapasa-pasa. I don't see how people can make money like that eh. Sobrang naman yun, di ba? Kung ibig po bang sabihin, those who are part of that structure, kakasuhan niya, i-recommend na makasuhan? We base our findings on evidence. Hindi pwede yung speculation or chismis. Well, we already have filed cases against Saldico. Our first case was against SunWest. That solves the problem. As to the other persons, as I said earlier, we will get to there. We will resolve the problem. Kung may nababagalan man daw sa trabaho ng ICI, ito ay dahil kulang pa sila ng mga abogado sa ngayon. Naaprubahan ng Office of the President ang 41 million pesos na budget para sa 2025 at bago daw ito ay walang sweldo ang mga taga-ICI. We will do our best na yung mga maling tao, yung mga may sala ay dapat madala sa hustisya. At sana yung kanilang ninakaw na pera pwede pa mahabol. We are also victims like you. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagawa ng 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa iba't ibang bahagi ng bansa kaninang umaga. Suot ang kanilang hard hats, lumabas ng kanilang silid-aralan ang mga estudyante at guro ng Malabon National High School. Nagkaroon sila ng emergency response simulation. Tinuruan din ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang mga estudyante ng wastong pamamaraan ng pag-apula ng sunog. Nakiisa rin sa earthquake drill ang mga empleyado ng ilang sangay ng gobyerno, gaya po sa Office of the Ombudsman at Camp Crame sa Quezon City, pati na sa Department of Justice sa Maynila. Nagtumba ang puno at sira-sirang bahay ang iniwang pinsala ng pananalasa ng Bagyong Tino sa Tacloban, Leyte. Hindi pa rin naibabalik ang supply ng tubig at kuryente roon. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Rafi, nasa ilalim na ng state of calamity ang bayan ng Silago sa Southern Leyte na labis na naapektuhan ng bagyo. Imahe ng pagkawasak ang bubungad sa iyo pagpasok sa bayan ng Silago sa Southern Leyte. Mga nangatumbang malalaking puno, pati mga niyog at saging. Sa sentro ng bayan makikita ang mas maraming bahay na nasira. Natuklap at nilipad ang bubong. Sa barangay Hingatungan na isa sa grabeng naapektuhan, marami-raming bahay rin ang nasira. Ayon sa mga residente, ang Bagyong Tino ang pinakamalakas na kanilang naranasan. Naapektuhan din sila noon ng Bagyong Yolanda at Bagyong Odette, pero mas matindi ang hagupit ni Tino ngayon. Problema ng mga residente ang kuryente at tubig na magagamit sa araw-araw dahil malayo ang pinag-iigiban. Nalugi rin ang ilang negosyo gaya ng isang niyugan. Ayon sa municipal government,
Sa inisyal na listahan, mahigit sa 5,000 na residente ang apektado ng bagyo. Aabot sa 1,700 ang mga bahay na nasira. Kaya panawagan ng LGU, matulungan sila ng national government at pribadong sektor. Kailangan nila roon ang tubig, pagkain at housing materials. Samantala, puspusan rin ngayon ang pagsasaayos ng nasirang mga electrical posts gaya sa bayan ng Abuyog dito sa Leyte. Hanggang kahapon ng hapon, 5 poste na ang napalitan ng team ng electric cooperative doon dahil din sa dami ng debris. Puspusan naman ang clearing operations ng DPWH gaya sa Abuyog, Silago Road. Samantala sa Hilongos, Leyte, isang kalsada ang hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa mga naputol na sanga ng puno. Nasira rin ang 2 patrol base ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU ng Philippine Army. Narito po ang pahayag ni Silago Southern Leyte Mayor Lemuel Honor. Sa funds para sa kwan, di gud kaya siya. Di gud na kaya, beyond that imagination. We need the support of the business sector, government, national, labi na sa national, o labaw sa tanan kanang sa Department of Agriculture, DPWH, sa DAR, nga matabangan ang among mga infrastructure diri para pod sa DE pod nga matagan mi og pangabuyan. Rafi, sa ibang mga bayan dito sa probinsya ng Leyte, pati na rin sa probinsya ng Southern Leyte, ay hindi pa naibabalik ang linya ng kuryente, pati na rin tubig dahil nakadepende minsan ang mga waterworks systems sa kuryente. Pero kumpara sa day 1, nung pagtama ng bagyo, may marami-rami mga areas na rin dito sa probinsya ang naibabalik, na-restore na ang power supply. Rafi? Maraming salamat, Nico Sereno. Mainit na balita, kumaunti ang bilang ng mga taong unemployed o walang trabaho sa Pilipinas itong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.96 million ang walang trabaho nitong Setyembre. Mas kaunti daw yan kaysa sa mahigit 2 milyon noong Agosto. Katumbas po ito ng 3.8% na unemployment rate. 49.6 million naman ang employed o may trabaho nitong Setyembre, nakatumbas ng 96.2% na employment rate. 5.52 million naman ang underemployed noong nakaraang buwan o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao na ihahatid ng GMA Regional TV. Nag-inspeksyon ng DPWH sa mga lugar sa Cebu na kabilang sa mga napuruhan sa Bagyong Tino. Sara, anong resulta ng kanilang assessment? Rafi, napag-alaman na hindi lang sa Talisay City kailangan ng matinding replanning ng flood mitigation, kundi sa buong Cebu Province. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang solusyon ay kontrolin ang tubig na galing sa mga lugar na nasa hilaga ng Talisay City, bagay na hindi aniya nagawa sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon. Wala raw flood control o water impounding projects gaya sa Cebu City. Kulang-kulang din daw ang mga revetment wall. Ayon sa DPWH, iimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure kung may substandard pang mga proyekto kontra baha sa probinsya. Tinanong ko kay Mayor, when meron bang kinonstruct sa upstream na kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Kung hindi mo kinokontrol yung tubig sa taas, talagang paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Hindi na pwede. Nag-inspeksyon din ang DPWH kasama ang ilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control project sa Davao City. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit nang ayon sa specification na nasa
kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Special Advisor ng ICI. Tiningnan din nila ang napinsalang bahagi ng flood control project sa Davao River sa bahagi ng Matina, Gravahan. May 2023 natapos ang proyekto pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng malaking baha at mga debris. Sa footbridge na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair. Isa sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Dahil nga sa nasira, so tingnan natin kung ano yung cost ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Dagdag ng ICI, nationwide ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga proyekto. Sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang kapuso personality ang pasok sa 2025 edition ng Ting Ting's List, The Elegant Filipinas. Si kapuso primetime queen Marian Rivera at si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kabilang sila sa 10 babaeng binigyan ng pagkilala dahil sa pagiging bukod-tangi sa kani-kanilang larangan. Gaya ng True Elegant Filipinas, nagpamalas daw sila ng kapasidad to create, nurture, and inspire. I think Filipinas have this unique trait of being modest, conservative, and very mindful. So I think that's what makes a Filipina very elegant. Ito ay magsisilbing paalaala na hindi dapat tumitigil ang isang tao na gumawa ng mabuti para sa kapwa niya. It's not about beauty lang talaga. So mas maganda pa rin na ine-extend natin yung tulong natin sa ibang tao. So doon nagiging mas makabuluhan yung buhay natin. Present din sa event, si Sparkle Beauty Queen Michelle D na nagpakitang gilas sa runway. Halos malubog na sa baha ang mga bahay na yan sa Liloan, Cebu kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa taas ng tubig, naglutangan ng mga basura pati ang ilang sasakyan. Ayon sa alkalde ng bayan na si Mayor Aljo Frasco, 35 ang nasawi roon dahil sa epekto ng bagyo. Natangay sila ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng masamang panahon. Nasa punerarya na sa Liloan ang ilan sa mga nasawi. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino na papalitan naman ng Bagyong Uwan. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Okay, Chris, itong tuluyan na nakalayo na ho sa ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino, ano? Pero ano ba ang magiging lagay ng panahon pa rin natin? May mga effect pa rin ba ito sa ating bansa kahit nakalabas na ito? Tama, Connie, no? Bagamat nasa labas na ng PAR, itong Bagyong si Tino, ay may ilang lugar pa rin na nasa labas nga na ating Area of Responsibility ang mayroong tropical cyclone wind signal. Ito nga yung Kalayaan Island na inaasahan natin na ngayong araw ay makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. At inaasahan natin na sa pagtuluyang paglayo ni Tino at pagtama halos dito sa Vietnam area ngayong araw ay magpapalabas na tayo ng huling tropical cyclone bulletin mamaya alas 5 ng hapon regarding Typhoon Tino. Subalit, yun nga, nagmo-monitor din po tayo sa isang
bagyo na may international name na Pungwong at nasa labas pa ito ng ating area of responsibility sa mga oras na ito. O nga po, at possibly magiging super typhoon po daw itong si Uwan. Ano? Masasabi ho ba natin na kaparehas na lakas ito ni Tino? Dahil bagamat hindi nga super typhoon yung naging category ni Tino, pero ang dami hong napinsala naman ito. Well, kung makikita natin sa ating latest forecast track ay posibleng either abutin ni posibleng potential uwan, yung pinaka-highest intensity ng typhoon, or yun nga, hindi natin sinasantabi yung posibilidad na pwede pa itong maging isang super typhoon bago mag-landfall dito sa Isabela Aurora area. No? Kaya patuloy monitoring natin at coordination with the other government agencies na partner po natin sa disaster preparedness and mitigation at yung pagpapalabas natin ng information regarding itong bagyo na inaasahan nating makakaapekto sa nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ngayong weekend hanggang sa possibly unang 2 araw ng susunod na linggo, Connie. Yung bagong bagyo na tatawaging Uwan, ay kailan ho ito inaasahang papasok ng PAR? At malaki ho ba talaga yung possibility na maging super typhoon po ito? Inaasahan po natin na papasok itong tropical storm na may international name na Pungwong or bibigyan nga natin ng local name na Uwan sa pagitan po ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. At yun nga, yung patuloy na paglakas nito bago pa man mag-landfall ay hindi natin isasantabi yung posibilidad. Kaya possible nga na bago pa pumasok ito ng PAR bukas ay magpalabas na tayo ng Tropical Cyclone Bulletin at magkaroon na tayo ng mga lugar na may wind signal para hanggat maaaring maagapan natin yung pagbibigay babala sa ating mga kababayan lalong-lalo na dito sa Luzon area. Okay, at gaano ho karaming ulan o yung sinasabing ibubuhos po nitong bagyong Uwan kung sakasakali? Kamusta ho yung cloud cover nito? Well, sa ating pagtaya, no, ang lawak nitong bagyong Siwan ay umabot ng around more than 500 kilometers mula sa sentro nito. Kaya yung tinatayang sentro nito, kahit tumama sa may bandang Northern Luzon, asahan natin na may epekto pa rin sa weather ng Central Luzon, ng Southern Zone, even Metro Manila, at sa ilang bahagi nga ng Visayas ngayong darating na weekend. No? Yung sa ngayon, yung initial estimate po natin, posibleng umabot ng more than 200 millimeters of rain ang dalang ulan nito, lalong-lalo sa mga lugar na posibleng nasa direct path ng sentro nito. Yung pinakamalapit sa sentro, inaasahan po natin na mas maraming pag-ulan, but as you move away from the center, inaasahan natin na probably magre-range ng 100 to 200 millimeters of rain yung ilang bahagi naman ng ating bansa sa mga darating na araw. Okay, but so, yung pinakamalapit nga po, asahan natin 200 or more. At malaking banta po ang posibleng idulot nito sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi nga po ng Luzon area. Kailangan ho ng lubos na paghahanda. At syempre, ang tanong parate, kailan ho, hanggang kailan yung effect nitong Uwan? No? Sabi niyo papasok itong weekend, pero yung effect po nito, hanggang kailan? Ay naasahan po natin na posibleng sa Lunes at Martes ng next week ay mararamdaman pa rin ang epekto nitong potential na bagyong Uwan sa ilang bahagi nga ng Luzon. Bagamat by that time inaasahan natin na posibleng nakatawid nga ng landas ng Luzon, pero dahil nga sa lawak ng bagyo, kahit na nasa dagat na ito, ay posibleng may epekto pa sa ilang bahagi ng ating bansa. That will be Monday and Tuesday next week po. Marami pong salamat sa inyong paggabay sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw. Sa ibang balita, patong-patong na reklamo ang inirekomendang isang palaban sa isang pulis na umaming nabaril niya ang isang babae sa Negros Occidental. Ayon sa pamilya ng nasawing biktima, magkakilala pa raw ang pulis na kasintahan nito. Narito ang aking report. Hindi na halos makapagsalita ang kapatid ng biktimang si Christine Joy Dignadice matapos nilang sampahan ng reklamo ang pulis na umaming pumatay kay Christine sa Negros Occidental noong nakaraang linggo. Mas pinatuloy ko pa siya sa bahay namin. Pinakapi ko pa. Nilulong ko na malaman niya. Siya pala yung pumatay. Ang tinutukoy ni Mary Grace ay si Police Staff Sergeant Enrique Gonzalodo Jr., dating naka-assign sa Bacolod City. 2 araw matapos mawala si Christine Joy, nagtunguan niya ang pulis sa bahay ng biktima at kinausap ang mga kapatid. Noon siya nagpakilalang kasintahan ng negosyante at humingi pa ng paumanhin. It was only the first time. Yung kapatid ko na si Mary Grace, yung nandun at that time sa bahay namin. Pero nag-usap kami over the phone
And then, humingi siya ng pasensya sa akin kasi sabi niya raw, hindi niya nasamahan yung kapatid namin. Nang matagpuan ang bangkay ng biktima, kusang sumuko ang pulis sa mga otoridad at umaming aksidente raw niyang nabaril ang biktima. Pero duda ang Napolcom lalo't lumalabas umanong inabandona ng suspect ang biktima at sinubukan pang itago ang krimen. May aksidente. Anong first na reaction mo pag may aksidente? Di ba dadali mo sa ospital? Saan niya dinala? Sa Talahiban. Tinapon niya yung babae sa Talahiban. Tinanggalan ng damit, pinamukhang rape. Iniwan, pinabayaan mamatay. Kinago. Sa kanilang motu proprio investigation, inirekomenda ng Napolcom na sampahan ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang suspect. Ang mga kapatid ng biktima, hindi rin naniniwalang magkarelasyon sila ng pulis dahil hindi nila ito nabanggit ng biktima. Ang tanging na ikwento lang umano ni Christine Joy ay may pinautang siya ng 120,000 pesos. Meron daw umiram sa kanya ng pera, pero ayaw niya sabihin sa akin kung sino kasi sabi niya raw, kakilala niya naman. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heads up Aldenatics! May special treat si Asia's multimedia star Alden Richards para sa inyo this coming December 13. Yan ang ARXV Moving Forward, the ultimate fan meet experience with Alden Richards. Chika ni Alden sa inyong kumare, in celebration niya ng kanyang 15th anniversary sa showbiz industry. Ipinasilip din ni Alden exclusively ang behind the scenes ng kanyang anniversary photoshoot. Gagawin ang fan meet sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna. Bago ang big day, magkakaroon din ng events at activities si Alden para sa advocacies na closest to his heart. Sa tinagal-tagal ko sa industriya, hindi pa ako talaga nakagawa ng isang malakihang event sa community kung saan ako lumaki. The essence of everything we're doing for my 15th anniversary is giving back. Bumagsak ang isang cargo plane malapit sa isang airport sa Kentucky sa Amerika. Nabalot ng malaking apoy at makapal na usok ang paligid. Patay ang 3 sakay ng eroplano at 9 na iba pa na nasa ground. Ayon sa mga otoridad, pa-take off ang eroplano nang bumagsak ito. Sarado pa rin ang runway kung saan nangyari ang plane crash para sa investigasyon. Bumalik naman na ang operasyon sa iba pang bahagi ng paliparan. Update tayo sa pagsasampa ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue laman kina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Connie, sinampahan nga ng magkakahiwalay na criminal complaints po yung mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Personal po na nagpunta dito sa DOJ ang Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Romeo Lumagi Jr. para sa kanilang filing. At ayon sa kanya, umabot po sa 1.6 billion pesos ang income tax deficiencies ng 3. Nagsagawa daw sila ng lifestyle check sa mga ito at inimbestigahan ang kanilang financial transactions, properties, business interests at tax returns. Natuklasan daw na BIR na kumita ang mga ito mula sa kickback mula sa Ghost Flood Control Projects na umano ay idinaan sa mga kasino bilang money laundering. Lumabas din daw sa investigation nila sa records ng Land Registration Authority at Land Transportation Office na hindi tugma sa income ng mga ito ang kanilang mga ari-arian gaya ng magagarang kotse at high-value properties. Paliwanag ng BIR, sinisingil nila ngayon ng 3 ng 1.6 billion pesos na tax liabilities nila. Ang breakdown po niyan ay 900 million kay Alcantara, kay Hernandez ay halos 600 million at kay Mendoza 180 million. Pero hiwalay pa raw itong criminal complaint na kakaharapin nila na may parusa pong kulong. Nakita natin na based on dun sa mga lifestyle checks na ginawa natin, yung kanilang mga ginastos, na nakuha rin natin yan sa mga pagdinig na ginawa sa Senado at yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi tugma ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayarang buwis. Kaya naman nagsampa tayo ng kaso.
Connie, bago nito ay nauna ng sinampahan yung mag-asawang diskaya ng BIR din dito sa DOJ at meron pa raw silang mga isusunod. Kabilang po sa kanila iniimbestigahan ay mga dating DPWH engineers, mga mambabatas at mga contractors. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susubukan pa nating kuhanan ng panig ang mga inireklamo ng BIR. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki dahil sa pamamaril sa kanyang kaanak na security guard sa Quezon City. Nangyari ang krimen noong linggo sa Mindanao Avenue na sakop ng barangay Talipapa. Nahagip pa sa CCTV ang pagtakas ng suspect sakay ng motorsiklo. Nasabat sa kanya ang isang baril na may lamang mga bala at ang motorsiklo na ginamit sa pagtakas. Ayon sa pulisya, paghihiganti ang motibo sa krimen. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na aminado sa pamamaril. Nagkarambola ang tatlong sasakyan sa isang kalsada sa barangay 29C sa Davao City. Sangkot sa insidente ang isang motorsiklo, pampasaherong multicab at van. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing sa iba't ibang direksyon ang mga sasakyan nang bumangga ang van sa likod ng multicab sa intersection. Nadamay naman ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng van. Sugatan ang mga pasaherong sakay ng multicab at motorsiklo. Wala pang pahayag ang driver ng multicab at van ukol sa insidente. Maraming kababayan po natin ang nasalanta ng Bagyong Tino sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang GMA Kapuso Foundation na mahagi na po ng food packs ngayong umaga sa 4,000 residente sa sitio Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay, Cebu. Parating na rin po ang tulong ngayong araw sa Homonhon Island, Eastern Samar at Silagos, Southern Leyte. Patuloy rin po ang GMA Kapuso Foundation na abutan ng tulong ang iba pang nasalanta ng Bagyong Tino. Sa mga nais pong magbigay ng tulong, maaaring magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Magpadala rin po sa Cebuana Luwelier. Pwede rin pong online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank credit cards. Sa iba pang balita, bida po sa isang art exhibit sa Pasay ang iba't ibang obra ng ilang dermatologists. Sa pangunguna ng Philippine Dermatological Society, binuksan muli sa 2nd taon ang Kalon Art Exhibit. Sari-sari man ang inspirasyon at ang art medium, iisa pa rin po ang mensaheng nais ipaabot. Kalon of beauty that is more than skin deep. 25% ng kikitain mula sa mga ibinibentang obra ay mapupunta sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Kabilang po ang ilang nakakulong sa city jails na meron daw skin infections gaya ng scabies. Ang art exhibit ay parte ng 48th Annual Convention ng Philippine Dermatological Society na magtatagal hanggang bukas. Kilig overload ang hatid ni na former PBB housemates Will Ashley at Bianca De Vera sa kanilang fan meet for a cause kagabi. Yan ang Will Academy presents That Fair Called Tadhana na inorganisa ng kanilang fans. Very happy naman ang Will Catchers na naka-groovy pa ang kanilang idols. Nag-perform sa event si Sparkle artist Matt Lozano at iba pang bands. Enjoy rin ang lahat nang sumali sina Will at Bianca sa Acrobat Show. Chika ni Will sa inyong kumare, super grateful sila ni Bianca sa effort, love at support ng kanilang fans. Looking forward na rin siya sa kanyang sunod-sunod na pelikula at series, pati na ang kanyang upcoming album launch. Sobrang grateful lang ako. Sobrang saya ko lang kasi, 'di ba, parang para paglaanan po nila kami ng oras nila para paghandaan itong fan meet na to, para magsama-sama kami dito ay napakalaking bagay po nun para sa akin. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.